isang mapagpalang araw po ng panalubahan sa ating lahat. Tuwing po ito ang pinakamataas na oras kung saan tayo po ay sama-sama nakakain po ng salita ng Diyos. Sino dito ang nauuhaw at namumutong sa salita ng Diyos? Amen? Sino dito ang nananabik na mapakinggan ang tinig ng Diyos? Amen. Okay. Kaya nga po, dahil kayo ay nananabik, tayo na po ay mag-umpisa. Alam po natin na kailangan natin basahin yan. So, basahin po natin. Naniniwala ako na ang otoridad ng salita ng Diyos ay talumbasi ng Diyos mismo. Ako isusunod sa mga salita niya na may buong pag-aalala, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Actually, yan, amen. Yan ang kabuuan ng ating preaching. Tapos na po. Dahil nga, when I pray na actually dapat ako yung pinaka-last Sunday, pero dahil nga 5 Sundays pala this month, and next week is our celebration for Resurrection Day, sabi ko nga, nararapat dapat na si Pastor Raymond ang tatayo sa araw na yun. Kaya sabi ko, Pastor, ako lang ngayon. And you know what? Nagkataon din na may answered prayer din tayo dahil nga, yun nga yung sabi namin na nananala, kung yung normal lang talaga na salary, kulang talaga to sustain ang pangailangan. May sinasabi ko nga na may kailangan tayong bayaran. Tulungan niyo kami sa panalangin sa babayaran pa natin package natin for the van. And napakabuti ng Diyos dahil nga sa tuwing nananalangin po talaga, totoong nananalangin, gagawa siya ng kaparaanan na magkakaroon tayo ng extra. Na kahit po natutulog lang tayo, nasasahuran po tayo. Ano po? that is really the blessing na syempre pinapanalangin ko na walang mangyari naman sa binabantayan ko, ano? Kasi nga cargo ko yun lisensya ko ang nakataya. At yun, nasa panalangin na walang mangyayari sa kanya, pwede po kami dito dyan. Dito. Ayan. Hindi tayo nakagalas. Dito po. Ayan. So, tunay nga po na alam po natin na ang Diyos po ang gumagawa ng kaparaanan. Ang Diyos po ang Diyos ng kaparaanan. He is the way maker and the miracle worker. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Tuwa-tuwa ako sa kapatid natin isa Gumagawa talaga ng paraan kahit galing ng Janawan. Ano po? Ayan. Hindi sinundong hapon, ayaw payagan ng nanay. Ngayon, yung pala, iba yung naisip ng nanay. Kaya sabi niya ganyan, pupunta ako ngayon at nagpahatid po talaga. Kaya tuwang-tuwa po talaga yung puso po ng mga lingkod ng Diyos. Talagang saan po ba kami nagagala? Nagagala kami sa bawat isa na may nagpapakita ng totoong pananampalataya. As nabasa po natin, in Matthew chapter 8, 5-13, magbilang po tayo. Ilan lamang ang talagang commendable mismo kay Jesus Christ na sabi niya, namangha. Jesus Christ Himself was amazed with this centurion na namangha siya sa pananampalatayang taglay na ito. And this is the challenge. Nais ba natin na mamangha din ng Diyos sa taglay nating pananampalataya? O maging katulad tayo na, kay liit ng inyong pananampalataya. Pedro, di ba, meron yung nasa dagat sila. Tapos sabi ni Pedro, tawagin mo nga po ako, dito na come. And yung nakita na ni Pedro, yung malaking alon, natakot na siya. Kaya dahil sa takot and doubt, pagbumuga, sabi niya, kay liit naman ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, tama po, na lahat tayo magsisimula sa maliit. Like a mustard seed. Meron magagawa pa rin yun. Pero, kung nag-umpisa ka na maliit, at matatapos ka din na maliit ang iyong pananampalataya, baka mawala iyan. Amen po. Kaya bakit po tayo patuloy na nagsama-sama dito sa iglesia nito para po magpalakasan, para po, our goal is to grow in faith. Sino na dito ang nagtanim? Ako po ay nagtanim ng aloe vera. At sa haba ng panahon din naman, ay talagang kulang na yung isang buong paso na kalalagyan niya, kailangan ng pailipat-lipat. So, tignan nyo, kung may naitanim natin, sino dito ang matutuwa kung yung tinanim mo, ang laki-laki ng puno, pero walang bunga? O itinanim mo nga, pero namatay naman.
Di po ba tayo, when we plant, we are expecting for that seed to grow, uusbong siya, lalago, kaya nga, kailangan din natin maintindihan the parable of becoming a farmer. Kasi nga, ang farmer, ang papa ko po ay farmer, pag tinanim mo, talagang mamumunga. Kaya nga, tuwa-tuwa po ako sa prinsipyo ng aking papa na nagtanim na po siya ng maraming fruit-bearing trees, alang-alang daw sa mga apo niya. Pero kahit naman kami mga anak ay nakikinabang naman. Kaya ang trabaho na lang namin ay pupunta magka-harvest. Amen po. Dahil may nauna nang nagtanim. And in faith life, tayo po mga first generation, karamihan po dito talaga ay first generation. When we say first generation, sa iyong pamilya, sino ba ang unang lumalapit? Una talaga, na talagang nagtatagay pa lang ng pananampalataya, then you are the first generation. And bilang first generation, di ba, sino dito ang may alam niyo ang prinsipyo gaano kahirap na linisin ang bundok na punong-puno ng mga malalaking puno, malalaking mga siid. Ano yun? Mga tinig, mga siid. Bahala ng mga Bisaya to. Kung hindi nila maintindihan ng siid. Okay, so alam natin kung gaano kahirap linisin ang isang lugar na uunahan mo pa lang nasasakahan. Napakahirap. And that is the very parable sa mga nandito ngayon na ikaw pa lang sa pamilya mo ang talagang lumalapit. Ano, princess? Ikaw pa lang ang lumalapit, di ba? Kaya nga, mahirap talaga. Kaya nga po, alam natin ang bawat isa, alam namin at naiintindihan namin na bakit kaya ang hirap na magtagumpay. But we must have the faith na katulad nga po ng centurion na ito, and this is the challenge now. Taglayin natin ang salita ng Diyos na may pananampalataya. Hindi po ito salita ko, kundi ito ay salita ng Diyos. Sa 2 days ko po na pag-stay doon sa reserva, salamat sa Diyos, kasi nga hindi ko talaga dinala yung cellphone ko na may connection sa internet doon. Ang dinala ko yung walang internet. Tapos text lang. At tawag lang ang pwede. And sa pagkakataon na yun, I was able to concentrate on the Word of God. Hallelujah. And for 2 days and night, talagang mababasa ko na yung ganito. Tapos yung makakonsentrate. Although, andun pa rin yung presence mo na you are there, kasi may trabaho ka. Pero, alam mo yung talagang ang galing. Kasi nga, ang pabor ng Diyos ay ibibigay niya kasi nga gusto mo talagang gawin ang bagay na iyon. Kaya totoo, sabi nga ni Dr. Shin, one of the evil thing these days is the handphone, is the cell phone. Evil thing. Bakit evil thing? Gadgets. Kasi nga, kukuhanin ng mga bagay sa mundong ito ang attention natin. Kaya nga, ako mismo sa sarili ko, pag maumpisahan ng Facebook, ayan na. Tapos, anong oras na? Di po ba? Hindi na natin mababantayan. Pero when we exclude ourselves in that thing, then magkakaroon tayo ng concentration to do the spiritual thing. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, paano po ang ating buhay pananampalataya? Kailangan po natin, that sabi nga, ang pananampalataya natin is a choice. Kaya we have the free will, but ine-encourage namin ang bawat isa that in that free will that you have, sa kalayaan na meron ka, piliin mo kung ano ang kinalulugan ng Diyos. Amen po. Makipagbukas po kayo sa akin, sa aklat po ng Marco. Chapter 1, 21 to 28. Dito po sa aklat na ito, in this verse, namangha ang mga tao on the way that Jesus have taught, because that is the teaching with authority. Basahin po natin sa verse 21. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Next. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw. You see, wait lang. Ang ginawa kasi nila, evil, wherein masama. Hindi naman evil ang masama. It should be dapat dirty spirit yan. Okay? At sumigaw.
Okay, next. 24. Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. Ngunit inutos, pinangisay ng masamang espiritu ng lalaki at sumigaw itong lumabas sa kanya. 27. Ang lahat ay namangha, kaya sila ay nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan, makapangyarihan niyang nautusan ang masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Last, dahil dito mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Paano sila namangha? Namangha sila and new teaching and with authority. Jesus, hindi po siya nagtuturo ng katulad po ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya po ay nagturo and new teaching and with authority. What is the new teaching? The new teaching is from Jesus Christ na ito po ay katuruan. Alam natin na sinasabi sa John chapter 12, 49-50 na ang katuruan ni Jesus ay nagmula kanino? Kanino po? Sa Ama. At dahil nagtuturo siya nito, naiintindihan ng anak ng Diyos na si Jesus na sa paghahayag ng salita ng Diyos, ito ay taglay-taglay ang pinakamataas na otoridad. Are you with me? Unclean. Oo. Kaya nga maganda na binubuksan natin lahat kasi nga evil, masasama. Pero sa King James, marumi. Okay. Dirty spirit. Alam po natin na sino po ba? Naranasan niyo po ba? Ako mismo naranasan ko kasi na habang binabasa ko yun, ako mismo binabasa ko when Jesus said, come out! Yung demon sa akin mismo, lumalabas. Naranasan niyo na po ba yung kapatid? That while reading the Bible, ikaw mismo ay nakaka-cast out ni Jesus. Dahil nga, tinatanggap mo ito na ito nga ang pinakamataas na otoridad. Saan natin matatagpuan ang pinakamataas na salita na nagtataglay ng otoridad? The kings, ang ating presidente, alam natin na pag siya ay nagpamukhala ng batas, kailangan natin sundin. Ibig sabihin, sa Pilipinas, ang nagtataglay ng pinakamataas na otoridad sa atin, sa mamayang Pilipino, ay ang presidente ng Pilipinas. But, sa kabuuan, all kingdoms, sino ang nagtataglay ng pinakamataas na otoridad? When Jesus thought, kaya kung kayo din ay nagnanais na makapagturo ng salita ng Diyos, you must possess this kind of teaching. This kind of authority na ikaw ay maghahayag dahil hindi ikaw ang makapangyarihan. But when you speak the word, it is the word of God having the highest authority. Kaya nga ang hindi rumespeto sa salita ng Diyos ay hindi rumespeto sa Diyos mismo. Without acknowledging the Word of God, then we are not acknowledging God. Kaya paano na ang mga sinasabing mananampalataya, ngunit hindi naman kumikilala sa salita ng Diyos? Saan ba nakabase po ang ating pananampalataya? Di ba nga nakabase, nakapundasyon lamang dapat ang ating pananampalataya sa salita of the very Word of God? Hindi po tayo pwedeng lumayo doon. Hindi po tayo pwedeng magturo ng wala sa katuruan ng ating Panginoon Jesus. And you see, habang nagtuturo siya, sabi ng mga tao, o tignan nyo, may pumasok sa sinagoga. Anong ibig sabihin ng sinagoga sa pagkakataon yan? Church. May pumasok. At habang narinig niya si Jesus, anong sabi niya? Anong sabi niya? Sa Mark chapter 1, anong sabi ng maruming espiritu? Sabi niya dito, 21, 22, biglang, 23, bigla naman po, ay, 24 na lang. Ano ang pakay mo? Sinasabihan mo sa mga espiritu, diba? Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula. Even demons recognize. But Jesus do not accept the testimony from demons. Kaya sabi niya, be quiet. Kaya pwede rin natin utusan. Tularan natin paano ba mag-cast out si Jesus.
ka. Ano sabi niya dito? Pumahimik ka at lumabas ka sa kanya. While I am reading this word, talagang nagmamanifest yung demons out. Truly, I am so happy na ganun yung karanasan ko sa mismong salita ng Diyos. Kaya nga, bakit minsan, ano ba yung gusto ng kaaway sa atin mangyari? Huwag natin buklatin ang Bible. Ang gusto niya ay sa cellphone tayo, nakaganon hanggang sa gumanon na ang mata sa cellphone. Hello! Hi! Kaya nga po, mas maigi na po talaga na tayo po ay magbabad sa salita ng Diyos kaysa nakababad sa cellphone. Dahil kung ano-ano ang makikita natin dyan. Kaya nga, dito sa verse natin, sa main text natin, exposition na agad. Hindi, maganda kasing pasadahan na po natin ito. Ano po ba ang otoridad? Authority equals to king's right. Pinakamataas na otoridad. And if we think that the authority of the Word of God is equal to God Himself, what are we doing to the Word of God? Bilang isang mananampalataya, gaano po natin nire-respeto at gaano po natin binibigyan ng otoridad ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dito po sa buhay ng centurion, naiintindihan niya ng higit ang otoridad. Kaya nga po, maaari na talagang hindi na maaari na mangha ang Diyos sa kanya, na mangha si Jesus sa kanya. Kasi nga, this centurion possessed this kind of faith na greatest among the Israelites. Sabi niya, wala pa. Wala pa akong nahanap sa buong Israel na may ganitong uri ng pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya ang taglay ng centurion? That faith that gives the highest authority to the Word of God. Na alam niya na ang kapangyarihan ni Jesus, si Jesus ay katumbas the Word of Jesus. Kaya sinasabi sa Matthew 8:8, just say the Word. Sabihin mo lamang. Sabihin mo lamang at ang aking alipin ay mapapagaling. Just say the Word and my servant will be healed. Kaya nga, paano tayo makakaranas ng kagalingan? Di ba nga, ano po ba ituturo namin? Wala naman po iba, kundi tayo po ay umasa po sa salita ng ating Diyos. Kaya kung tatagay natin ang ganitong klaseng pananampalataya, alam ko, bakit ko alam at sigurado ako na tayo po ay magtatagumpay sa ating buhay pananampalataya. Hallelujah! Amen! Kaya nga po, kayo pa hindi namamangha na sabi nga ni Pastor, hindi na kailangan na pumunta si Jesus sa bahay ng centurion na ito. Ang sabi niya, alam ko, ako mismo, I am a man under authority. Kaya nga pag inuutusan ko ang kawal na mas mababa sa akin, sumusunod sila. Naiintindihan ng centurion na ito, ganon kahalaga ang salita. And the very word of Jesus is equal to Jesus Himself. Kaya nga, kung kukunin natin ang salita ni Jesus bilang buong pananampalataya natin, na ito dapat who is ruling in us, kasi ano bang pinaglalabanan natin ngayon? Aminin na natin. Ang kalaban natin na, huwag natin po sisihin ng demonyo. Sino ang pinakakalaban natin? Akala ko sabihin niyo sa Satanas eh. Ang pinakakalaban natin ay ang ating sarili. Our own will na malakas. Ito ang gusto ko. Ang ating kaisipan na ito ang pinapaniwalaan ko. Kaya nga ang hirap baguhin ang kaisipan ng mga tao na ayaw magbabago at ayaw bigyan ng otoridad ang salita ng Diyos. Pag naghahayag ka, sasabihin nila, ang mukatan. Alam ko na iyan. Oo. Naniniwala naman ako sa Diyos. Sila na lang, huwag na kami. Oo, sila na lang ang hayagan niyo, huwag na kami. You see, kaya nga ang hirap pag lumalapit tayo sa mga taong punong-puno ng self-righteousness. Pag sinabing punong-puno ng self-righteousness, punong-puno ng kumpiyansa sa sarili, ang alam nila ay sila ay okay. Okay. But the standard of God, hindi po natin pwede mabalik. Kapag at the end times, kapag haharap tayo, kaya darating ang ating
be ready for the second resurrection. Andyan po yung topic natin next week. This is our very hope. Pero kung hindi natin tanghawakan ang salita ni Jesus, paano tayo magtataglay ng hope and faith in the resurrection when the very word of Jesus ayaw naman natin paniwalaan? Kailangan natin i-overcome our unfaith. Ano ang unfaith? Kawalan ng pananampalataya. Tignan nyo, nagduda lang si Pedro. Yung iba, sa Mark chapter 9, hindi nila mapalayas. Yung epilepsy na bata sa Mark chapter 9, hindi nila mapalayas. Kaya sabi ni Jesus, hanggang kailan ako nakasakasama ninyo? Kaya nga, the challenge is, sa sarili mo, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Kaya nga, ang challenge natin, kaya nagugulat din yung mga bago, kasi nga, nagpapalayas tayo dito ng mga demonyo, ng mga marunong espiritu. Kaya nga, paano mo naman palalayasin ng demonyo sa tao? Ayaw naman maniwala na meron din siya. Eh talagang hindi lalayas iyan kasi nga, the strategy of the demons is to hide. Magtago. Kaya kung nare-reveal sila, ayun ang kinaiinisan nila. Amen po. Kaya, mahalaga sa iglesyang ito na patuloy po namin itinuturo ang pinakamataas na otoridad ay ang otoridad ng salita ng Diyos. Our slogan for this year, ano nga yung slogan natin for this year? Oh my soul, let us truly return to the Bible. Na isang iglesia tayo, patunayan po natin na totoo na tayo po ay nanunumbalik sa salita ng Diyos. Hindi po, I return. Sige, return natin ang Biblia. Okay, may mga kaisipan kasing ganon. Return the Bible na. Return the Bible. Ay, pastor, ibabalik na namin yung mga binigay mong Bible. Patawarin nawa. Hindi po ganon. Returning to the Bible, ibig sabihin, saan na kasi napupunta ang mga tao ngayon? Napupunta na sa doktrina. Napupunta na sa katuruan ng tao. The very goal of this church ay tunay nga maging puro tayo. Puro yung katuruan na tatanggapin natin, ano yung din ang ating maipapasa. Kasi nga, ang pinaninindigan natin, ang katotohanan ay hindi lilihis sa nakasulat na salita ng Diyos. But we must have that open mind, isang bukas na kaisipan na nauunawaan natin ang kanyang salita. Kaya nga po, paano naman ang mga tao? Kristiyano nga, hindi naman nagbubuklat ng Biblia. Hindi ko na papakailaman ng ibang church, di ko na lang. Okay. Wala na tayong patatamaan, di ko na lang. Sinasabi ko, parte ka na iglesia, ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia. Okay. Hindi po totoo yun na Kristiyano. Okay. Anong ibig sabihin sa Hosea 4 verse 6? Basahin natin. Kaya nga, let us repent. Tayo po ay magsisi. Hanap ka po, Pastor. Ikaw po ang nasa harapan na yun. Hosea 4 verse 6 sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Hallelujah. Sa English po, because you have rejected knowledge, I also rejected you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Are we ignoring the Bible? How are we ignoring the Bible? Not reading the Bible. Okay. We are ignoring the Bible. Ano ang ibig sabihin na hindi natin iniibig ang katwiran ng Diyos, ang katotohanan? Ibig sabihin, we are ignoring God. Kaya nga sabi niya sa Hosea 4:6, my people, ang mga tao ay nasisira, destroyed, nasisira. My people perish, nasisira dahil nga sa kakulangan ng kaalaman sa kanyang katuruan. Kaya nga, without the knowledge of God, paano po tayo talaga magtataglay ng pananampalataya? Hindi naman pwedeng magic ko, na, pananampalataya mo. Okay na. Hindi po ganun ang pananampalataya. Anong sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17? Faith comes, okay? Roma chapter
10, verse 17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya nga po, ano po ang utos na tinanggap namin? Bilang lingkod ng Diyos, ang utos na tinanggap namin ay ipangaral ang magandang balita. Ano ba ang magandang balita? Ang magandang balita is the gospel of Jesus, that by the truth, by accepting the truth, by accepting Jesus Christ, sa pagkilala at pagtanggap natin sa Panginoong Yesus, ay tunay na tayo po ay binibigyan ng buhay na walang hanggan. How awesome it is! Pero ang mga tao ay naging ungrateful. Paano naging ungrateful? Kinakalimutan ang dakilang habag ng ating Panginoon Yesus. Kaya nga bilang isang totoong Kristiyano, hindi lang Kristiyano to be a really a saint, isang pinapaging banal ng Diyos, hindi po tayo pwedeng maging makampante sa ating buhay pananampalataya. Kasi ang kalaban namin nowadays is the enemy is trying to take away the faith that we have. Ang strategiya ng kaaway, tanggalin. Ikatun na amin na inspirasyon mo. Mag-aaral pa po ako ng Bisaya. Tanggalin lahat. Nag-isip ako ng Bisaya, hindi ko pala alam. Tanggalin ang lahat ng pananampalatayang meron ka. Kasi nga, anong gusto niya? Huwag ka nang magbasa ng Biblia. Huwag mong paniwalaan ano ang itinuturo sa'yo. Yun ang gustong ipasok sa atin. Matalo tayo sa mga problema sa buhay. The enemy is so busy taking away the faith that we have. Kaya kung hindi tayo tatrabaho para magtalago sa buhay pananampalataya, then yung maliit na pananampalataya na meron tayo, mawawala pa. Kaya nga, patuloy tayo nakikinig. Hindi lang physical na tenga ang makikinig, but the vessel in you. Saan aabot ang 20 pesos mo? Saan aabot ang salita ng Diyos sa'yo? Hanggang tenga mo lang. Hanggang tenga lang mapapagaling sa'yo. Hanggang sa iyong and the bones, then mapapagaling ang bones mo. But it penetrates hanggang sa iyong kaluluwa, then your soul will be blessed. How do the Word of God penetrate you? Hanggang saan to umaabot? Kaya nga, dividing the soul. Hebrews 4:12. Saklat po ng Hebreo. Hebreo 4 verse 12. Nandun na po ba tayo mga kapatid? Sabi, basahin ko muna sa English. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Hanggang saan po ba nakakapasok ang salita ng Diyos sa atin? Hanggang joints lang. Yung joints mo lang ang mapapagaling kapatid. Hanggang bone marrow lang. Hanggang dun lang gagalaw ang salita ng Diyos. But if we allow na talagang hanggang sa ating kaluluwa, then dun po talaga magagalak ang ating kaluluwa. Kaya, we know the people who is blessed by the Word of God. Nasa salita pa lang ang pahatid ng Diyos, tunay nga ito ay nagdudulot na ng kagalakan sa atin. Pansinin po natin, saan po ba tayo nagagalak? Kaya kung hindi pa tayo umaalis sa physical, hindi pa natin napagtatagumpayan yung ating malakas na physical, then puro physical lang, skin deep na lang lahat ang saya sayo. Pero dapat magtaglay tayo ng totoong kagalakan sa pagtaglay mo ng pangako ng Diyos na ikaw ay bubuhayin niya. Hindi para husgahan, but the resurrection of the righteous. Because that is the promise of God. Tignan nyo about healing. Sa Mark chapter 6, 1-6, even Jesus Christ, sa bayan ng Nazareth, alam nyo ba, na siya mismo hindi makagawa ng mga signs and wonders in that place. Bakit? Ano ang dahilan? Pakibasa nga po.
Mark chapter 6, verses 1 to 6. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkabangkay nagtanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan ito pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Okay. 3. Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinanga. 4. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Wait lang. Di ba ang hirap mangarap sa sarili nating kapamilya? Amen ba? Ayaw tayong paniwalaan katulad ni Jesus. Bakit? Di ba? Ikaw din? Di ba? Basta gusto mo na ihayag ang katotohanan sa kanila, pero ang tinitignan ay kung ano ka sa pisikal. Di ba? Even Jesus Christ ay hinamak ng ganoon. Kaya hindi po tayo dapat talaga magugulat. Ayaw naman nila ako paniwala ang pastora. Kaya sinong epektibo na mangangaral, magdala ka, manalangin ka, na may gagamitin ng Diyos na maghayag sa Kanya kung hindi mo siyang mahayagan. There is a prayer na kung hindi talaga nakikinig sa atin ng ating mismong mga magulang, ang ating mismong mga kapatid, then manalangin po tayo, huwag tayong tumigil na manalangin na may ipapadala ang Diyos upang sila ay hayagan. Na sila naman ay mabuksan ang kanilang isipan. Sa 5, hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Okay, last. 6. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala. Nilipot niya sa mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga-roon. Gusto ko English. And he was amazed. Namangha dapat yun hindi siya nagsakay. He was amazed. Namangha din naman si Jesus. But hindi sa great faith. Lack of faith. O anong gusto nyo? Mamamangha si Jesus because you have great faith like the centurion, giving the authority, giving the highest authority to the Word of God, or mamangha si Jesus na mangha sa kawalan nila ng pananampalataya. Ano, pinapamangha na ba natin ang Panginoon Jesus? Saan banda? Doon sa bagay na talagang namamangha ang Diyos dahil nga ikaw ay may talagang taglay mo ang isang mataas na uri ng pananampalataya o ikaw ay walang pananampalataya. Tignan nyo, Jesus Himself, kaya nga pag-went sa Slough, talagang ako mismo ang nagre-request kay Pastor Raymond ako mag-preach. Dati po talaga nung nag-umpisa dito, si Pastor Raymond ako talaga nag-preach. Pero dahil na-realize ko na siya nga talaga ay propeta dito, na taga dito mismo, sabi ko, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Dahil nga, may mga tao na tumitingin lamang kay Pastor Raymond sa kanyang pisikal. Tatanungin, bakit nga? Hindi mo naman maakay si ganito. Di ba kuhan mo yun? Di po ba? Di po ba't mga gano'n ang tingin talaga ng tao? Na, ba't ako maniniwala sa'yo, pamangkin lang kita? O bakit ganito? You see, people, hindi, ang titignan ng tao ay pisikal. But huwag po tayo tumingin sa pisikal. Let us look at the Word. And even Jesus is ridiculed at talagang hindi nakagawa. Mismong Nazaret, hindi makagawa ng himala. Bakit? Kasalanan ba ni Jesus? No. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya nga wala tayong magagawa. Kahit anong panalangin natin sa isang tao, kung siya mismo na pinapanalangin natin ay ayaw walang palataya, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng sisihin ang ating sarili. Pwede lang talaga natin mag-regret tayo kung alam na nga
kailangan niya ng Diyos, hindi man lang tayo gumawa ng paraan, hindi man lang natin siya inilapit sa Diyos. Pero kung ginawa mo ng lahat, nagpatawag ka ng pastor mo para ipanalangin, wala pa rin. Wala tayong magagawa. Dahil nga, kanya-kanya po ang kaligtasan. Kanya-kanya po na tunay nga na kailangan manalangin tayo na mabuksan ang ating tenga na nakakarinig sa salita ng Diyos. Na hanggang kaluluwa tumiti mo dapat ang salita ng Diyos. Kay lugi na hindi masarapan ang kaluluwa mo sa salita ng Diyos. Hanggang saan lang ba makakaabot ang salita ng Diyos sa sarili mo? Hanggang tenga lang, physical na tenga? It must be the spiritual ear. Your spirit must hear the very word of Jesus. Nang salita niya na tumiti mo ay tunay nga na talaga makakaabot sa'yo. Sa John chapter 10, verse 35, alam niyo ba? There's one point in book of John that he called as gods. Pero maliit ha, hindi malaki. Okay. Sabi dito sa NIV, okay, tingnan mo natin sa Tagalog. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Sino dito pinagkatiwalaan na ng salita ng Diyos? Meron na ba? At hindi maaaring pawalang bisa ang sinabi ng kasulatan. In English, in NIV, sabayan niyo kung basahin, He called them gods to whom the word of God came, and then the scripture cannot be broken. Small gods. Ituturo ko na po ito sa inyo. Mga Diyos, maliit na Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay anak ng Diyos. Kung tayo nga, ang tawag sa atin ay talagang anak ng Diyos. Eh sino ba ang ating Ama? Eh di Diyos. Eh di ano tayo? Maliit na Diyos. Hindi po yung malaki Hindi naman natin pwede lampasan ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay pinagkakatiwalaan na ng salita ng Diyos. Kaya nga, we are called, ano tayo? Saints. Ang mga saints, pinapaging banal sa kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Dahil hindi tayo pwedeng maging banal sa ating sarili. Dahil mabait tayo, saint na, ay mabait yan, hindi yan nagagalit. Saint iyan. Hindi po gano'n ang basehan ng pagiging saint. But being cleansed by the blood of Jesus at tumatrabaho faithfully, absolutely obeying the word of God, then you are. Kung ikaw ay pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, you are a saint. But, this is a warning also. Na nakasalalay na po sa atin ang pagbibigay ng otoridad sa salita ng Diyos. Nasa atin po, kung ibabagsak natin, ipapahiyan natin ang otoridad ng salita ng Diyos, or we will uphold the authority of the Word of God in our lives. Paano natin pinapahiya, binabagsak ang otoridad ng salita ng Diyos? Number 1, not reading the Bible. Kaya mag-repent ang bawat isa na ayaw pa hanggang ngayon na magbasa ng Biblia. Even online. If you are not reading the Bible, you are disrespecting God Himself. Pangalawa, kahit babasa ka din naman ng basa, it's fine reading and reading the Word of God. If you are not obeying the Word of God, walang silbi. Pinapahiya natin ang otoridad. Ibinababa natin. Ito dapat ang level ng otoridad ng Diyos. Pero dahil nga sa ating disobedience, not reading the Bible and not obeying the Word of God, doon po natin na ibababa ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ngayon, the very role of each and every one sa atin, paano natin maitataas, paano natin mailalathala, paano po natin mapaparangalan ang Diyos sa ating buhay. Sa atin nga mismo. Kaya ano ang itsura natin sa mga unbelievers? We are like open books. Para tayo mga bukas na libro. Tayo na lang talaga tinitignan ito. Di po ba? Magkamali ka lang talaga, inaabangan nila iyan. Abang na abang na ikaw ay magkamali. Dahil doon mapupulahan ng salita ng Diyos na taglay-taglay mo. Pero kailangan po natin dumepende sa salita ng Diyos. Na in times na talagang magkakasala tayo, in times talaga, na hindi naman sinasadya, pero dahil sa iyong kahinaan, but I do not promote sin, we have the gift of repentance.
Pero huwag naman natin sadyain. Huwag natin talagang sadyain na napastanganin ang salita ng Diyos, ang otoridad ng salita ng Diyos. Kailangan na natanggapin natin ito with trembling. Alam mo yung nanginginig pa. Dahil ito nga ang pinakamataas otoridad. Pero paano hindi kumikilos? Bakit kaya hindi? Parang wala lang naman yung salita ng Diyos eh. Bakit ganun sa mga ibang tao? Because they don't know. They do not acknowledge the very authority of the Word of God. O bakit ang bata, alam ba niya ang otoridad ng salita ng Diyos? Pero hindi. Hindi pa. Pero tignan mo, sindakin ng tatay. Ganunin pala ng tatay. Titilog na yan. Diba? Authority. Hindi naman tayo natatakot. Pero taglay natin that banal na pagkatakot. Na alam natin that the very Word of God is God Himself. Kaya how do you treat the Bible? How do we treat? Paano ba natin talaga tinitreat ang salita ng Diyos sa atin? Ano ito sa atin? Gaano halaga ang salita ng Diyos sa bawat isa? Yung totoo. Kaya nga, sa mga nag-uumpisa pa, naisin po talaga natin na lumalim sa pagkaalam sa salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga sa 1 Thessalonians 2:13, makipagbukas kayo sa akin. English ko muna babasahin. 1 Thessalonians 2:13. And we also thank God continually because when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it not as human word, but as it is actually is the Word of God, which is indeed at work in you who believe. Kapag tayo po ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag tayo po ba ay nakikinig sa salita ng Diyos, paano po natin tinatanggap? We must firmly believe that the Bible, ito po ay mismong salita ng Diyos. Kaya kung tayo ay naniniwala that the Bible is the book, okay, book of the Word of God, then automatic na tatanggapin natin ito. Pero anong kalaban nga natin? Kawalan ng pananampalataya sa mismong salita ng Diyos. Kawalan ng pananampalataya. Kaya nga sa mga tao na hindi kinikilala ang otoridad ng salita ng Diyos, then paano nga nila matatanggap ng buo? Ito pa, paano ka talaga totoo na may taglay ng pananampalataya kung wala kang laman ng salita ng Diyos? I have this testimony. In casting out of demons, bakit ang hirap palayasin? Bakit may mahirap palayasin? Isang kwento. Hindi ko pa rin alam ang teaching of demons. One time, nag-join kami sa Karanglan under Pastor Jung. Nagpapa-youth camp sila noon in Karanglan. Nueva Ecija. Ngayon, dahil nga naka-bus ata kami noon, may gustong sumama ng kabataan, pero hindi talaga siya regular na cover. Sumama lang siya. Kasi nga, ay ang alam, ay gagala. Kaya nga ayoko din na biglang may sasama na hindi naman kasama dito sa iglesia. Delikado eh. Paano pag siya ninundag ng demonyo? Delikado. Mag-uwi tayo ng casualty. Okay. Kaya nga sino ang sasama sa misyon? Sino ang sasama sa mga outreaches? Sila nananalangin. Kasi mapoprotektahan mo ang sarili mo. Pero kung sasama ka dahil gusto mo ay bumalay, huwag na lang. O, anong nangyari doon? Eh, di ba casting out ang gabi na iyan? Ngayon, hindi ko alam, after that, biglang nung palabas na kami, kasi tapos na, Night of Grace, sabi niya, Ate Grace. Tapos pagtingin ko sa kanya, nalilisik yung mata niya. Eh, sabi ko, di mo scout. Gano'n naman ako kasi yun ang ginagawa. Umalis ka, di mo nang bagay. Hala, nagwala na. Tapos gusto niyang tumalon dun sa pool na malaki, eh walang laman yun. Maliit na bata. Maliit talaga. Siguro, kasi ang palingin mo pa ako, bata pa kasi siya noon. Mga 12 years old yun. Ngayon, itong malalaki, nakahawak na sa kanya, hindi nila kaya. Dumating si Pastor Jung, tapos pumunta din lahat at yung mga kabataan, Korean na iyan ha, tapos mga kabataan ni Pastor Jung, kahit mga taga-Korean na mga kabataan doon, nag-gas out na, nag-speak in tongues na. Isang oras na pagpunta kami.
hindi pa rin mapalayas. Nilapitan ako ngayon, Pastor Joe. What is the faith? What is the status of this girl, this child? Di namin po, sabi ko, Pastor, she is not regular. She just joined because of the youth camp. Sabi niya, tigil. Pinatigil niya lahat. Tapos na. Wala na magkakasal. Sabi niya ganyan. Hindi tayo nila cast out. Kahit mag-cast out pa tayo, buong magdamag, hindi yan mapapalayas. Bakit? Ano kaya ang wala sa kanya? Sabi niya, yes. Wala ni isa na pinakahawakan ang taong to na promise ng Diyos. Ibig sabihin, walang pananampalataya ang batang ito. Bakit hindi mapalaya sa mga demonyo? Bakit hirap na hirap mapalaya sa mga demonyo? Kulang sa pananampalataya. Kulang sa promise ng Diyos na hindi mo talaga nararanasan dahil nga kulang nga sa pananampalataya. Kulang sa pinanghahawakan na salita ng Diyos. Kaya nga, naisip nyo din na maranasan na ako mismo, habang binabasa ko yung Lucas, nagkakas out si Jesus, lumabas ka, come out! Ako mismo nakakas out. Babasahin nyo kasi malakas. Na it is Jesus commanding. Jesus said, come out! Ang lalayas talaga. One experience, isang experience ko din, dati ko kwento ano. Galing kami ng bayanihan. Tapos, nagbasa ako ng Book of Acts. Habang nagbabasa ko ang Book of Acts, yung kay Simon the Sorcerer, binabasa ko siya ng malakas. Hanapin nga natin yung Simon the Sorcerer sa Book of Acts. Natin mga pastor. 6 ata yun. 4. Si Simon the Sorcerer, habang binabasa ko po ito, biglang nagmamanifest. Sabi ko na po, meron na. Pakibasa, pakinano ka ba sa andiyan na kanina. Okay. Sabi doon, si G, habang binabasa ko yung aklat na ito, talagang, ang tawag ito, tumimo. Jesus. Hanapin natin. Sa Book of Acts. Acts 8. Sana yun? Ayun, si Philip. Habang binabasa ko dito, sabi niya, dito sa 15 kasi, pagdating doon, pinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano, muna, 16, sapagkat hindi pa ito upang sila ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa bumababa ang sa kaninuman, Pastor, yung po. Sapagkat wala pang bumababa. Ipinatong 17, pinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Tingnan niyo yung 18 na. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapalayas ay pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya tinalog niya ng salapi sina Pedro at Juan, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang katungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sinagot ni Pedro, naway mapahamak ka sa kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Nag-umpisa po ako sa 9 na dinidescribe pa lang si Simon the Sorcerer. Nanginginig na ako habang binabasa. English ko kasi binabasa. Tapos nanginginig na ako, sabi ko, iba binabasa ko, dinidescribe pa lang si Simon the Sorcerer. Nanginginig na ako, sabi ko, may iba talaga. Tinapos ko ito, ay talagang sabi ko, alam ko na kailangan ko na mag-cast out. And doon ako nag-cast out talaga ng mga espiritu ng mga makukulang. Na in the Word talaga magma-manifest na talagang ito talaga ay living Word. Kaya kung hindi ko pa nararanasan,
Kailangan mo ng maranasan na tunay nga na ang salita ng Diyos ay buhay. Paano ko na-identify na talaga may mangkukulang? Eh habang nababasa ko yung Simon de Sorcerer, nangihinig na talaga ako. Hindi naman ako, but I know that there's an attack on me mismo. And even nung nilihan sa kay Pastor Aragonesa, sabi niya, ako, Grace, meron. And even the testimony of Pastor Tonet, na siya mismo, ilang beses, na talagang pumatake sa kanya, mismo katulong nila sa Africa. Kaya kung gusto nyo mag-Africa, kailangan nyo lang manalangin ng manalangin. Dahil patayan din po. Ang walang pananampalataya doon ay mamamatay. Pero dito, silent killer sila eh. Hindi masyadong ganun. Hindi sila masyadong lantaran dito sa tago. Wala kasi mag-akali. Dito kasi nagtatago sila eh. Kaya paano natin sila pupuksain? Eh kung takot ka naman sa kanila, ay wala talaga. But we must have the boldness to speak the word of truth. To receive the inspiration from the word of God. Paano po ba natatanggap ang banal na spirito? Sige nga, tinanggap ba natin ang banal na spirito dahil gusto lang natin? O dahil pinanghawakan natin ang pangako ng Panginoon Jesus, sabi niya, ipapadala niya ang banal na spirito. Paano nyo? How did you experience the Holy Spirit? Kaya sa mga hindi pa nakakaranas ng banal na spirito, what is the problem? Bakit hindi natin natatanggap ang banal na spirito? Eh, ipinangako ng Diyos ang banal na spirito. Pero kanino ipagkakalob ang banal na spirito? Di ba nga ipagkakalob sa sino man na nagdanais ka na magpagamit? Kaya ate, gusto mo ba talaga magpagamit sa Diyos? If you want to work for God, you must have the Holy Spirit. Kasi nga, katumbas ng otoridad ng salita ng Diyos is giving authority to the Holy Spirit na tunay nga mag-work sa atin. Di ba ang trabaho ng banal na spirito in John chapter 14, verse 26, ay ipaalala ang salita ng Diyos. John chapter 12 and John chapter 14, verse 26, sabi po dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sino sa naka-flash na po? Ilagay mo na lang po sa may title. Hindi mo. John chapter 15 verse 26, ang sabi dito, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya nga po, if we want to testify to Jesus, then we must be filled by the Holy Spirit. Ang katumbas ng filled with the Holy Spirit, you are filled also with the Word of God. Eh, ano ang ihahayag mo? Sabi sa Lucas 12 verse 12, kayo ay tatayo, di ba? You will haharap kayo sa mga tao. Anong sasabihin ninyo? How can the Holy Spirit enable you to speak? In Lucas 12 verse 12, ang sabi niya dito, Lucas chapter 12 verse 12, 11 muna. Kapag kayo ay dinala nila sa sinagoga o harap ng mga pinuno at ng mga kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. 12. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sasabihin. But look at this. Paano ka nga maghahayag? Paano ka makakapaghayag kung wala kang taglay if you are not filled with the Word of God? Kaya acknowledging the full authority of the Word in you and having the Word in you, ibig sabihin is equal to be filled with the inspiration from the Holy Spirit. Paano po kami maghahayag ng salita ng Diyos dito? Kala niyo ba madali? Subukan niyo. Subukan niyo ng maranasan niyo. Mawalan ka ng inspirasyon, kabahan ka, tanggalin i-distract ka ng kaaway. Talagang makaka-distract talaga. Kaya nga, ninanais natin na talaga, when we hear the Word of God, especially in the main worship, we must have the full concentration. At kaya kailangan po talaga natin na manalangin before the start of worship kasi nga, kailangan natin ng buong konsentrasyon. Ano ang estratehiya ngayon
Takpan niya ang tenga mo. Ibaba niya talaga yung talukap ng mata mo. Di ba? Hindi niya patutulugin ng Sabado para matulog ka during worship. You see? The very strategy of the enemy. Oh. Bibigyan ka ng maraming problema sa araw ng Sabado. Pasasakitin ang katawan mo sa Sabado. Di ba? Tingnan niyo, the attack of the enemy. Pero kung hindi natin alam ang katotohanan na ito ay gawa lamang ng kaaway and you have the authority, you possess the highest authority, hindi ka dapat ba? Nagtatagumpay ka dapat. Hallelujah. Kaya when you speak, kapag haharap na tayo po sa mga tao, para pag humarap ka, o di ba, ikaw ay may alam ng salita ng Diyos, ano ngayon ang sasabihin mo, Marilyn? Di po ba? Kung wala kang pinanghawak ang pangako ng Diyos, kaya nga paano namin kayo iuumpisahan to rear you? How? Kasi hindi pwede na for 5 years, ganyan ka pa rin. Hindi mo lang lumago ang iyong pagkaalam sa salita ng Diyos. Bakit tayo after preaching, after that, yung mga gusto mag-join, inoon po namin ang messenger call. If you want to join Bible study 1 p.m. to 3. 1 to 3. You see, bakit after ng preaching, mamaya may Bible study pa rin? Kahit mga bago pa lang kayo, Tapos araw-araw magbabasa ng Biblia. Araw-araw ka mananalangin. That is only the way how can we maintain the power of God in us. Kasi without maintenance, no power. You see? Bakit may maintenance ang mga aurel ko? Bakit mismo ang mga line na naghahatid sa ating mga electricity, may maintenance mismo sila, di ba? Because kung hindi mo i-maintain, masisira. You see? And that is how faith life is. Na kung hindi natin i-maintain by praying a lot and reading the Bible a lot, paano po tayo magtatagumpay? How can we have greater faith? Na nanalangin tayo ng greater faith, pero hindi ka tumatrabaho on your own. Paano mo masasabing dating ka pa sa pananampalataya? Hanggang ngayon, nakaasa ka sa school faith sa'yo. Ito, subo mo na. Subo mo na. Ito na. Okay. Hindi po ba? You know that you are growing in faith pag ikaw, alam mo na, natuto ko na magbasa sa sarili mong pinggan. But how about adult faith? And this is what we want. This is the kind of faith na gusto namin taglayin ninyo. Anong adult faith? Kaya mo na rin mag-alaga. Kaya mo mag-akay. Pero inakay mo, kaya mo dapat din alagaan. Maraming mga taga-akay na hindi marunong mag-alaga. Alam lang magtawag. But you must have the wisdom and the Word of God na paano maaalagaan ang tupa ng Diyos. Hindi sapat ang pisikal na pagkain. Ang kailangan natin ngayon ay spiritual na pagkain na yun ay kakainin ng ating kaluluwa. Dahil kinikilala natin ang ating sarili na tayo po ay spiritual na nilalang. Do you accept this? That you are a spirit in a body? O ikaw ay mas malamang ang iyong pisikal? Kasi kung ikaw ay lamang na lamang ang iyong pisikal, maging katulad ka talaga ni Martha na sinabi sa Lucas chapter 10, 38 to 42. Sabi sa Lucas chapter 10, 38 to 42, sinabi niya dito si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na nakaupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, paano wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong nagmaghahanda ng mag-isa? Sabihin nga po ninyo siya na tulungan na naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Gamitin nga natin ang pangalan natin. Basahin natin ulit. Palitan natin yung Martha, Martha ng pangalan natin. 1, 2, 3, go! Grace, Grace. Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalis
ano ang bagay na kailanman ay hindi maaalis sa'yo kung ito ay iyong talagang ipupursuin. The faith in Jesus. The very Word of God na naitatanim sa iyong kaluluwa. Kaya nga, kung abalang-abala na tayo, sobrang problemado na sa physical na ito. Talagang laman na lang ang utak mo, anong kakainin mo mamaya. Bukas, anong allowance mo. Tapos puro ganun, ano yung exam mo, ano yung ganito, ano yung tatrabuhin mo. Puro, hindi mo man lang naisip na may mga kaluluwa pang nag-aantay na makarinig ng patotoo mo. Hindi mo ba naisip na marami pang nag-aantay na maturuan ng salita ng Diyos? Pero paano nga tayo mga magturo? Sinasabi sa Lucas 12:12, at that time the Holy Spirit will give you what to say and how to say it. Anong sasabihin mo ngayon? Meron na ba? Sige nga, impromptu, patakayoy ko nga isa-isa mga to. May masasabi ba kayo? Okay, the challenge is, pag binibigyan po tayo ng pagkakataon, o ikaw o ganito, take the very opportunity. Bakit namin pinapasa ang mga trabaho? Because we want you to be blessed. Kasi kung malamot ako, sige, huwag ko kayo lahat pagtrabahuin, ako lahat. Di akin lahat ang blessing. But if may binibigay sa akin sa'yo na, this is your task. This is your task. Pag-offer to yung challenge ka, tandaan mo yan. Sinabi mo, pag hindi nyo ginawa, you are losing your reward. Who wants to be rewarded? Magsabi ng amen. Amen. Ayaw ata You want to be rewarded, you must work more for God. You must work more for your souls. Absent pa. Paano ka ma-rewardan? Sino dito ang ma-awardan? The valedictorian o highest honor, absenera. Meron ba? Meron? Absenera, hindi mo mapasok? Ma-awardan ng highest honor? Imposible. Diba? You see? Kaya nga, the punctuality and that yung attitude natin ay kinukurek din natin. Alang-alang po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, paano tayo babaguhin ng Diyos? Nagsisimula sa ating kaisipan. In Romans chapter 12, verse 2, that there is a renewing of our mind. Kasi nga yung mind natin, ano bang napuno sa mind natin? Puro mga sariling pag-iisip. Ako. Dapat ako. Diba? Puro kayabangan. Puro. Diba? The physical side, we want this thing. We want to gain the riches of this world. That's the physical being that we have. But if you are spiritual, then you have the desire and the dream to gain the kingdom of God. Ayaw nyo ata. The highest kingdom ay mamanahin. Tatawagin nga na kayo ay gods. Small gods. Huwag kayo mamali. Diyos na maliit. Kasi nga, sinong tumawag sa atin? Ang tumawag sa atin at kumilala sa atin, tayo nga'y anak niya, ay ang Diyos mismo. Then, dapat kumilos tayo to be a royalty. To be a royalty. Now, inuugali ba natin paging royalty o asal kali pa tayo? Kaya we must be refined, okay? Kailangan natin maging refined. Hallelujah! Dito pa ba tayo? Amen? Ano pa oras natin? Kaya kanino lang ba ang imposible? Sa Mark chapter 9:23, yung sa verses na ito, actually, dito yung sinasabi ko na hindi mapalayas ng mga disipulo ni Jesus ang batang sinasapian. In the case of this child, anong alam niyo ang case niya? May epilepsy kasi bumubula. Kisiw, Ilocano. Okay. Ewan ko ang Bisaya. Translate nyo na lang. Nangingisay. Okay. So, diba? Inilapit ng tatay sa disipulo na palayas kayo ng mga disipulo? Hindi. Okay. Kaya nga, anong sinabi ni Jesus sa 19? Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya hanggang, basahin na natin ng malakas. 19, 1, 2, 3, go. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiis
Darihin ninyo rito ang bata. You see? Kaya the moment na hindi natin kaya i-cast out ang demon sa atin, anong sinasabi ni Jesus sa atin? Tandaan ninyo, Mark 9:19, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ka magtitino? Hanggang kailan ka magtitino? Hanggang kailan tayo magseseryoso sa buhay pananampalataya? Okay. So, tinanong niya kailan pa siya nagkakaganyan. Simula pa nung maliit pa siya. Kaya nga, sa 22 muna. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. This is the reply of Jesus. 22. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. You see? Nothing is impossible. Hallelujah. Hindi ba kayo namamangha? Walang imposible sa tao na may pananampalataya. Ano ang kalaban natin ngayon? Lahing walang pananampalataya. The side of us, yung mga demonyo umaatake sa atin, meron ba silang pananampalataya? Kaya nga sila naging demonyo dahil nagkulang sila sa pananampalataya. Tapos papanigan mo ang isipan ng demonyo na nasa iyo. Papanigan mo yung negative thoughts na pinapasok sa iyo. We must overcome. We must have the thoughts of Jesus. Kaya nga araw-araw kayo nagka-cast out. Bakit ka napupuno ng basura? Napupuno ng demonyo dahil hindi ka naglilinis. Hindi ka nagka-cast out. Kaya dahil dito marami. Papayapan mo sila, pastor. Kasi hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Please. Ang sinasabi namin when you are doing your part, nakakagaan kayo. Sa prayer, nakakagaan. Ang laking tulong na po sa amin yun. Na tumutulong tayo, nananalangin para sa church, nananalangin para sa mga pastor, tinutulungan nila kami. Don't you know that you are helping the kingdom of God? You are helping the authority. The kingdom na talagang lumawak pa when you are praying na magtagumpay ang gawain ng Diyos. Kaya nga mag-repent tayo. Sa bawat pagkakagawin, hindi po tayo nakakapanalangin. You see, yung one time, sinabi ko talaga na, confirm your faith if you have true faith. Pag hindi mo pa nararanasan ang sinasabi sa Marcos, chapter 16, hindi ka pa totoo. Hindi po ako nagsasabi nito. Magsabi niya, ay, si Pastor Abuse. Sabi niya, hinahilag na, ay, hindi daw kami totoo. Hindi po ako nagsabi. Sabi na, Mark 16. 17. Okay. Sige, simulan natin sa 16. Ang sino mang sumampalataya ay mabautismuhan at maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. 17. Lakasan nga po natin basahin ito. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila makapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang may sakit na papatungan nila ng kamay. Ang itinuturo po namin bilang lingkod ng Diyos ay hindi lamang dapat kami ang nakakaranas nito. But you, ikaw mismo, na tumatanggap sa salitang ito ay mararanasan mo. If you accept this as a word of faith, mararanasan mo. But you must have the faith in Jesus na ito ay hindi salita ni human, but this is the very word of Jesus. Hallelujah! Oh. Kaya nga po, hindi po namin sariling utos na magpalayas tayong demonyo. Hindi po namin sariling utos na tanggapin ang banal na Espiritu dahil sabi niya, sino man ang may pananampalataya. Okay. Kaya nga, sa mga nagde-desire na ma-receive ang Holy Spirit, we must pray more. Okay. Bakit? Anong pangako niya? 19. Pagkatapos siyang magsalita sa kanila, ang Panginoon Yesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. I have this favorite 20. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawang ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang pinapangaral sa pamamagitan
ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. We are teaching the very word of Jesus with power and authority, accompanied by signs and wonders. Kaya nga po hindi tayo naghahayag ng salita lamang, ng teorya lamang. Ay, ito ang aking ito ay salita daw ni Jesus. Hindi pwedeng daw. It must be fair na ikaw, tinuturuan ko na kayo. Pag kayo ay bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maghayag ng kanyang salita, you must receive that word na ihahayag mo, na ikaw mismo bilang naghahayag, pinapaniwalaan mo ng buong-buo, na ito ay salita ng Diyos at hindi mo ito salita. Paano po kami maghahayag dito na hindi kami magyayabang? Itong salita na ihahayag namin, hindi namin sarili. But this is the very word of Jesus na kailangan ng bawat isa upang magtaglay ng pananampalataya. And the very promise of Jesus, ibibigay niya, accompanying signs and wonders. Kaya nga po, yun nangyari po sa Barangay Boss. Sabado yun, tinawag kami ni Sister Anita. Even though hindi yung church member. Pero dahil nga nilood ng Diyos to display the power of God, ilang minuto lang, napalayas na po yung demonyo sa batang yun. Kasi ginawa na nilang lahat. Ilang oras? 1 hour na nilang pinapalayas, walang mangyayari. Because bakit hindi nila napapalayas? They do not acknowledge this. The name Jesus. Pahabang papunta kami doon, talaga sabi ko, Father God, let your name be glorified. Pakatapos lang din namin nanalangin. Kaya nga, bakit tayo araw-araw mananalangin? Anytime na kailangan ang tulong mo bilang bahagi ng katawan ni Jesus, ikaw ay makakatulong. In this world, ang Red Cross, even MDRRMO, nagtatrain po talaga ng basic life support, first aid. Bakit itinuturo, napakahalaga na matutunan ng bawat isa ang basic life support? Pag CPR, sino rin ito ang marunong mag-CPR? Wala ba? Oh. Diba? Mag-CP lang ang alam. Hindi alam mag-CPR. Matuturuan ko kayo. Okay. Bakit napakahalaga? Because life, this physical, nire-recognize na mahalagang buhay. Sa totoo lang, sa medical field, hindi mo pwede na magkamali kami. Bakit pag nagkamali ka ba, sasabihin mo, sorry, nagkamali ako, wala rin buhay. Hindi mo na pwedeng ibalik. Hindi katulad ng buildings, halimbawa yung tulay o yung daan na nagkamali, pwede mo lang sirain at pagbuhin. Pero yung buhay na nawala dahil sa kababayaan mo, dahil hindi mo na ibigay ang tamang lunas, hindi naman babalik. That's how precious life is. Last time, nag-training kami noon, yung last week. Okay. So, na-refresh ulit. Kasi, bakit may training ng ganun? Kasi nga, we are saving lives. Diba? Mahalagang buhay. In the spiritual reality, tayo po, paano tayo si CPR ng kaluluwang namamatay na? Ano kailangan natin gawin sa tingin nyo? Ano gagawin natin? Amen. The Word of God contains life. John chapter 6 verse 63, the Word, ang salita ng Diyos, ay siya ang nagtatagay ng buhay. The Word is the Spirit na kapag inihahayag mo, kapag tatanggapin niya, marerevive pa ang kanyang kaluluwa. Kaya kung wala ng, paano mo masasabi wala ka ng inspirasyon? Walang pumapasok. Wala talaga. Kahit anong basa mo, wala ka talaga naiintindihan. Kawawa nga naman. Ibig sabihin, wala talaga. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi magagawa ng tao ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu ang nagbibigay buhay. You see? Kaya, paano tayo makapag-revive ng mga namamatay na mga tao? Namamatay sa kanilang Espiritu if we do not have the authority of the Word of God. Kaya I'm encouraging you, read more the Bible. Obey the Bible. Obey the Word of God. That is the only way na tayo nga po ay lalago sa buhay pananampalataya. Kaya this year, what is the slogan of our church? Oh my soul, let us truly return to the Bible. Manumbalay talaga sa Biblia. And next year, we can have the power and authority. Ay, meron na. Okay, kasi nga, paano? Anong ihahayag mo? Kung wala kang taglay na salita ng Diyos? Di po ba? At ano ang pangako
sabi niya, kung ikaw ay maghahayag, God will accompany you with signs and wonders. Patutunayan niya na mga ihahayag mo, ihahayag din namin, ay hindi namin sariling katotohanan, but it is the Word of God penetrating in you, because God will do wonders in your life. The Holy Spirit now is convicting you. Listen to the Word of God. Pero ang ginagawa ng kaaway, gusto niyang takpan ngayon ang tenga mo. Gusto niyang taruban ang isipan mo. Huwag kang makinig. That is really, I know the struggle. But we must overcome. I must have the authority of the Word of God. Shout na natin yun. 3 times. I must have the authority of the Word of God. 1, 2, 3. I must have the authority of the Word of God. I must have the authority of the Word of God. I must have the authority of the Word of God. Next time, I have the authority of the Word of God. Okay. May 30 minutes pa tayo. Gusto niyo pa tapusin natin? Hallelujah. Bakit po ang salita ng Diyos ay napakataas? Taglay ang pinakamataas otoridad? Hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday. Today. Ngayon, today. And forever. Kaya nga in Jesus lamang ang forever kung mga kabataan na ito. Wag doon ang forever. Only in Jesus forever. Diba? Sige. Pag inibig natin si Jesus, subatan na eh. God will repay you back more than and more than and more than. Pero pag ang tao ang plinis mo at siya lang ang inibig mo, nakakatakot din. Kasi baka, Iiwanan ka. oo. Pero iwanan ka, pwede rin na yung tao na lang yung Diyos-Diyosan mo. Kaya nga, di ba, even sa mga mag-asawa, deny your wife, deny your husband, deny your father, deny your mother. O, eto na, dalawang authority ang naglalaban. O, paano nga? Ito ang problema, di ba? Nanay mo, ayaw kang payagan mag-church. But God, ay, ito pala, ito na lang. Nanay mo, ayaw kang payagan mag-church. But you know that Jesus is your Father. Sino ngayon ang susundin mo? Two conflicting authority. Authority din yun, Pastor, kasi siya po ang nanay ko eh. Siya po kasi ang nagbibigay ng allowance ko eh. Ito, ang laban ng mga kabataan ngayon. But you must insist your faith. Dahil kapag nagtatagumpay ka, God will make a way. God will make a way. Pero kung takot ka sa tao, yun ang magagawa. Piliin mo yan. Pero pag ang kaya, hindi ko kayo sumuway sa magulang nyo, ha? Iba yun. Tinuturo ko naman, two conflicting authorities. Anong pananalunin mo? Autoridad ng tao, autoridad ng Diyos. The authority of your mother or your father, ayaw kang payagan. Kasi ang problema, yung unbeliever naman sila, hindi nila alam katotohanan. But you know that God commanded you, hindi ka dapat liliban sa pananambahan. Sino ngayon ang susundin mo? Two conflicting authorities. Kailangan po natin bigyan ng pinakamataas na autoridad ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga po, even in healing, alam niyo po ba, and in blessing, bakit po tayo nagde-declare ng blessing? Di ba? Pinapagaw natin ang dalawa nating kamay, right and left, because of long life and blessing, prosperity. Because God have already commanded us to be blessed. Ang alam lang natin palagi, Numbers 23:19. Basahin naman natin ang 9 and 20. Numbers 23:20. Behold, I received a command to bless. He has blessed, and I cannot revoke it. Sa Tagalog, ang utos sa akin sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Hallelujah! Ito po, kasi kung babasahin niyo po yung about Numbers 23, ito yung patungkol kay Balaam. Kasi nga, ang utos ni Balak, sumpain ng Israel, kasi nga kalaban ni Balak ang Israel. Pero, tinawag niya ngayon si Balaam. Ngayon, si Balaam, nung nagde-declare, sabi dito sa 19, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. He has said that he will not do it, or he has spoken and will he not fulfill it?
Pero sa 20, sabi niya, hindi niya pwedeng sumpain ng Israel. Bakit? God already commanded Israel to be blessed. Sino ang pwede na bumali sa utos ng Diyos? Wow! God commanded us to be blessed. Hallelujah! Natanggap po ba natin yun? O puro sumpa na lang ang tinatanggap natin? Okay, makinig. Ikaw ngayon na tumatanggap ng salita ng Diyos, even you online. If you hold firmly in this promise of God, na ikaw na sumusunod, tayo po, syempre sabi ko sa sarili ko, ano? Tayo po na ang pinanghahawakan at ang inaasahan ay kanyang salita. God already commanded us to be blessed. Ibig sabihin nun, Pastora, pag hindi ba ako nabibless, nagkakasala ako, yes. Hindi ka nagpapalayas ng sumpa, kaya nasusumpa ka talaga. You are not declaring blessing. Tamad ka din, kaya ka hindi talaga nag-bless. You are not declaring wisdom, kaya hindi ka na nabibigyan ng karunungan. Okay, God already commanded us to be blessed. Kaya nga ang utos niya para din, kasi nga, hindi na natin mababawi yung mga kapuunan tayo. Hindi natin mababawi yung mga nilunilunod natin na puro sumpa. Kaya nga pinapalayas natin, kinakat na natin sila. Na sa atin mismo ngayon, the curse is being cut. Kaya nga po, ang second generation, hallelujah, salamat sa Diyos, I am a second generation. Naghirap po ang magulang ko para manatilis pananampalataya. Pero dahil sa kanilang pagtitiis na paglilingkod na tamasa ko, the blessing from God. My father is a farmer. He is a pastor also. Pag bumagyo sa Isabela, zero off lahat. Alam niyo po ang problema nun? Gusto ko talagang maging doktor. Yun talagang gusto ko dati. Pero dahil inamin nila na sabi na anak, hindi namin kaya. Sabi ko, sige, nurse na lang. Nurse din, mataas yung confusion. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa wisdom na binigay na ipagnasis ni mother ko halos 5 scholarship. CHED, regional, provincial, makinig. CHED yun, di ba? Provincial, kay mayor, may private, school, may congressman. How did I fare my college life? Nasisira ako mga tanim ng mga magulang ko. Kaya, nagtataka ko noon, bakit kayo ako pinagpapala? Hindi naman ako masyadong masunurin sa Diyos. Hindi naman ako masyadong nananalangin, pero nananalangin naman talaga ako. Na-receive ko lang sa Holy Spirit since 12. Nung naiintindihan ko about the commandment of blessing, na nag-start pala talaga ang blessing sa magulang, sa nag-umpisa ng faith, mag-flow ang blessing, naiintindihan ko na hindi ko yung natamasa dahil sa sarili ko, but natamasa ko yun dahil sa magulang ko na nagtiis sa pananampalataya. Kaya this is the challenge. Ikaw ay nagsisimula sa buhay pananampalataya. Do not give up. Do not give up. Huwag tayong hihinto. Because paharap na po ang blessing, hindi ko kakalikot. Your next generation tatamasa sa blessing dahil ikaw ay nagtiis. Kaya nga kung kabataan at ikaw ay nag-uumpisa talagang mahirap. Ano? Pero magtiis ka dahil nga up to the next. Yun ang blessing. Okay. Kaya po ako nagpagtapos, hindi po dahil sa sarili kong katalinuhan. Hindi po. Pero pinagpala din ako na yung kapal na mukha ng mother ko para i-process yung mga bagay na yun. Kasi kailangan mo talagang kapal na mukha para ma-i-process. Punta ka sa region, punta ka sa ganito, punta ka kay ganito. You see? Kaya nga, hindi pwede sa atin ang mahiyain. Hindi pwede. Hindi pwede. Paano ka mag-ahay? Ay, nahihiya ako. Ay, kasi baka magkamali ako. The fear na magkamali. Ang galing natin yun na. Yung very fear. Baka. Tanggapin natin na once in a life, talaga magkakamali tayo. Kaya nga, magre-repent tayo magsusunod din tayo Hindi po ba? Kaya nga po, anong inutos sa atin? Isa din sa pinangahawakan ko, na isa sa nagpagalang ng puso ko, yung Lucas 12, 31 and 32. Lapit na po tayo. Lucas 12, 31 and 32. Gusto ko i-idea ko.
Lucas 12:31 and 32. Sabi po dito, but seek His kingdom, and these things will be given to you as well. I love this word of God from 32. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Na habang pinabasa ko ito, tapos tumiting mo sa akin na nalulugod ang Diyos sa iyo. Kaya, do not be afraid. Do not be afraid, little flock, kasi nga kinalulugdan ka ng Diyos. Pinakatanggap mo ba ito? Pinatanggap niyo din ba ito bilang promise ng Diyos na ikaw na naghabol sa kingdom ng Diyos, ikaw na nakikipagtiis sa kaharian ng Diyos, God will be pleased to give you His kingdom. Eh, kaysa naman sa isa, lumayas ka sa harapan ko, ikaw, natamad. Kaya nga hindi pwede sa atin natatamad-tamad, lalo na sa gawain ng Diyos. Hallelujah! Kasi nga, sisilingin tayo ng Diyos. And our vessel, kailangan po natin palakihin. Bakit kailangan natin palakihin yung vessel? Ano ang tapayan mo? Ganun din, God will fill your vessel. Kaya kailangan natin to widen. And that vessel, that is the level of the faith that we have. Kaya kailangan natin lakihan. Na magawa natin, ano ang prayer ko ngayon? Kaya ina-atake din ako eh. Makapag-cast out ng legions of legions of demons. Kaya kailangan ko ng legions of angels, syempre. Legions. Power kasi naglalaban niya. Ito pa. In Exodus 15:26. Alam niyo ba na ang utos ng Diyos ay tayo po ay mapagaling sa ating mga karamdaman? Sino po dito ang may karamdaman? Let us hold on to this promise. I am the Lord who heals you. Exodus 15:26. Ang sabi niya, kung ako'y buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa inyo. Akong si Yahweh ang iyong manggagagamot, who is our greatest doctor. Tapos, ilagdag natin si John 14. Si John chapter 14, verse 14. Nasabi niya, di ba? Isa dito sa favorite. Isa sa favorite ko din. Kasi we are giving glory when we are praying to God. John chapter 14, verse 14. Ang sabi po din niya dito, you may ask me for anything in my name and I will do it. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ito. Therefore, ang hindi paghingi, ang hindi pananalangin, you are breaking the command of God. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Ito pa. Kung hindi mo natatanggap ang iyong panalangin, ikaw din po ay nagkakasala. Pasko, natalangin naman po ako. Pero hindi naman po ako nasasagot. Balikan po natin. Ang Diyos po ba ay hindi makapangyarihan? Sino na dito ang nanalangin at hindi pa nasasagotan ko kayo ng kanilang panalangin? May tumango ka. Okay. Ano ang problema? Nabasa po natin sa Exodus 15:26. Sa hilinga, ako ang magagamit. Ako ang Diyos mo. Pero may, di ba, kailangan mong sumunod. Hindi mo pwedeng pagalingin ka niya, hindi ka naman sumusunod. Di ba? So, ibig sabihin, kanino pa rin ang mali? Sa Diyos? Sa atin. Kaya kung may sakit tayo, kailangan natin mag-internalize talaga, magmuni-muni, ano kaya yung mga nagawa kong kasalanan. Kaya mas madali talaga yung Psalms 103, humingi ng kapatawaran. Dahil na ang pinapatawad ng Diyos ay pinakagaling niya. Psalms 103:1-3. Okay. Ngayon, ang utos din niya sa John 14:14, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Eh kaya pag hindi tayo humihiling, hindi tayo nananalangin, tayo ba ay nagkakasala? Nagkakasala po tayo. Dahil hindi tayo nananalangin. Ang sabi niya, you may ask me anything in my name. Ibig sabihin, in the name of Jesus, everything is possible. Pero tayo, ang dami natin imposible. Ang dami natin down sa ating isipan. Kaya doon po tayo
oportunidad din pala natin na masagot sa ating kasalanan, masagot sa ating panalangin. Na-realize niyo ba? Na dahil nga tayo ay inutusang manalangin, sabi niya, humiling kayo. Pero kung hindi nasasagot ang ating panalangin, nagkakasala po tayo. Bakit? Maybe you are praying because hindi naman para sa kaluguran ng Diyos para lamang sa kaluguran mo. Maybe you are praying without acknowledging the Word of God. Without obedience. Kasi pangako niya ng chapter 3, kung susunod ka din naman, bakit hindi niya ibibigay? Hindi po ba? Kaya nga ang hindi pananalangin at hindi pagkaroon ng kasagutan sa pananalangin natin ay kasalanan. Nung na-realize ko to, tinuro ko ni Dr. Shin. Wait lang. Kasalanan pala namin na hindi kami nasasagot sa aming kasalanan. Kaya responsibilidad natin na dapat nasasagot tayo sa panalangin. Bakit? Our prayer must be sure. We are asking what is sure. We are asking because we are sure. Kaya nga sa panalangin po, tanggalin po natin ang word na sana. Sana po. Sana po. Sana po. Ganito po. Sana po. Hindi mo ibig sabihin na nagsasana ka, magalang ka Pero parang ang panalangin mo, hindi ka sure. We must pray that you are sure that God will hear you. Pero bakit hindi dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin? Maybe you did ask, katulad ni Simon the Sorcerer, with a wicked heart, with a wicked intention. Bakit mo hinihiling ang banal na spirito? Bakit ginusto ni Simon the Sorcerer na taglayin din the power of the Holy Spirit? Kasi gagamitin niya in his sorcery. Di po ba? Wicked mind, wicked heart, wicked intention. Isa pa, hinihiling mo ba ito para maparangalan ang sarili mo o maparangalan ng Diyos? Doon po tayo minsan bumabagsak. Ay, nanalangin ako kasi ganito. Di po ba, lagi po natin ingatan and I myself, talagang winawarningan ko din na hindi pwede na ako may taas in every answer prayer. It must be the name Jesus na siya ang makapangyarihan. Na pag tumatawag tayo sa Kanya, di ba nga sabi niya sa Lucas, I am pleased to give you the kingdom. Pangako ng Diyos. Do not be afraid, little flock. I am pleased to give you the kingdom. Kung kaya pala niya i-give ang kingdom, ano ang maliit na bagay dito sa mundo ito na hindi natin kaya hilingin sa Diyos? Pero ano ang mali natin? Bakit hindi binibigay yung minimiti ng ating puso? Sabi sa Psalm 37, delight yourself. But we are not delighting God. Ano hindi niya delight natin ang ating sarili? Ang pinaluluguran natin ay ang sa ating sariling kagustuhan. Hindi naman ang kagustuhan ng Diyos. When God is really pleased with you, alam niya ang gusto mo. Alam niya ang kailangan mo. But we must desire to please God. We must desire to acknowledge the very authority of the Word of God. Na siya ang kikilos sa atin. Hallelujah. Even Jesus, in Hebrews 5 verse 7, bakit siya nanalangin? Sobrang alam yung pananalangin niya. Bakit siya namatay? Because God commanded him. The Father commanded him. Bakit siya muli nabuhay? Nag-pray siya para mabuhay siyang muli. And because it is the command of the Father. You see, sa Lucas 21, John 10:18, sa John chapter 10 verse 18, ang sabi niya doon, I have the authority to lay it down. Hindi po authority ng Diablo ang pumatay sa kanya. But it is the very authority. Sabi dito, walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Kaya hindi makapangyarihan ang Diablo. Kaya kung takot tayo sa Diablo, naku, na-deceive na ang ating kaisipan. Kung takot tayo sa demonyo, naku po, lagot tayo yan. We must have the authority of the Father, the authority ng word, ng salita ng Diyos Ama, na makapangyarihan po ang kanyang salita. Kaya at the command of Jesus, pag nag-drive out ng demons, dapat lumabas. Dapat umalis sila. Yun ang kailangan. Pero kung naawa na tayo sa demonyo, patay na. Ay, naawa ka na, ayaw mo yung palayasin. Masabi, saan naman kami pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Palayasin mo. Utusan mo doon sa malayo. Huwag nang babalik. Kasi utos din ni Jesus, do not come back. Kasi
lalabas sila din. Iikot-ikot sila. Pag alam nilang blanco ka na naman, ay pupunta na naman. Kaya nga kailangan natin ng maraming angels to guard us. Amen. Okay. Alam natin ang langit, heaven and earth will pass away. But the Word of God, in Lucas 21:23, but the Word of God stands forever. Hindi pwede magbago. Kaya acknowledging the Word of Jesus is really a must. Na pag napapakinggan na po natin ang salita ng Diyos, we must take it as our life. Ano ang salita ng Diyos? Ito yung lifeline ng ating kaluluwa. Na without the Word of God, alam natin na ang ating kaluluwa ay mamamatay. What is the breath of our spirit? Prayer. Kaya kung hindi tayo nananalangin, hindi natin binabasa ang salita niya, mararamdaman mo talaga, mamamatay ka in faith. Mararamdaman mo talaga, magkakasakit ka. And sometimes talaga, nagmamanifest na physical symptoms because your spirit is sick. Hallelujah. And even in your environment, gusto mo na maayos ng Diyos ang buhay mo. Wala pong ibang makapag-ayos sa atin, kundi ang Diyos mismo. At katumbas po ng Diyos ang kanyang salita. Kaya if we hold on truly to the Word of God, giving the authority, the highest authority sa salita niya, doon po talaga magmamanifest sa atin. Kaya nga, let us overcome the spirit of unfaith. Let us overcome yung mga pagdududa sa ating isipan. And let us have the full authority, giving the full authority. Bakit hindi ka makapagbasa ng Biblia? Mas mataas ang katwiran mo. Mas mataas ang pagdadahilan mo. Bakit hindi ka makapanalangin? Ayaw mong manalangin. Mas malakas ang sarili mong pangangkwiran sa totoo lang. Bakit gusto mong umabsent sa pananambahan? Bakit? Mas malakas ang pagpipili mo ang sarili mong pagpapasya. Ibig sabihin, in any disobedience that we have, ang pinapanalo natin ay ang sarili natin na katwiran. Kaya nga po lagi po tayo nanunumbalik and humbling down to the Word of God na yun ang ipataas natin. Ang salita ng Diyos, yun dapat ang mangyari. Kaya nga po sa pagkakataon ito, sama-sama po tayo manalangin. Idalangin nga po natin to overcome the spirit of unfaith, to overcome mga pagdududa sa ating isipan. Idalangin nga po natin na tunay nga taglayin natin ang mga salita niya na ating napakinggan bilang salita ng buhay. Salita nagtataglay ng pinakamataas na otoridad. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus! 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 O Diyos, Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Kami, O Diyos, Ama, ay narito nagpapakubaba sa hirapan. Nagpapasalamat, Ama, pagkatuloy, Father God, kami nga iniibig ko at niloloo po na patuloy, Father God, Ama, kami nga ay tunay sa magpalatay sa salita. Bigyan ng pinakamataas na otoridad ang salita mo sa aming buhay. Na kaya na pinakasala. We are disobeying because we are not really giving authority to your word. Father God, forgive us! Forgive us, Father God! Patawarin mo kami sa aming mga tambalan. Patawarin mo kami ulit sa mga sama. Ang mga pagkapastangan sa'yo. Ang mga tulungan mo kami ulit sa mga to have the faith like the faith of a centurion. To know the authority of your word. To
Pastor Raymond. Amen. Hallelujah. Po ba lahat ay napagpala? Amen. Sige po, tayo po na ay meron tayong newcomer. Tumayo po tayo at po for the benediction. Ang kagandahan loob ng Panginoon Jesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaling ngayong nalaman at sa pamumuno ng parang na Espiritu at masinawa ng lahat at tumanggap ng mga salita mo sa pamamagitan ng iglesia ito at yung din sa lahat ng patuloy na tinutupad ng iyong kalooban ngayon at pangalaman. Amen. Amen. Praise God. Lahat ba tayo ay na-revive? Lahat ba tayo ay nagtagumpay? Amen. Nawitin natin ang victory song. The weapon may be formed, but it won't prosper. When darkness comes, it won't be me. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. For I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. Oh, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you, Lord. To God be the glory. And thank you po sa lahat ng nag-share online. And God bless you po. And I hope you are all blessed by the word of God ating napakinggan. Bye, Joshua. Bye. Hi, Joshua. Bye-bye.